mga kabanding, share ko na lang din po sa inyo yung nag-experience ko sa panganganak ko kay Baby Hope namin, sa second baby namin ni Dading Ayan. At ito nga siya, na sobrang cute naman talaga. O yan, nagre-react siya ngayon. Oo, siya daw yung pinag-uusapan natin. Pero ayan, yung aming baby na sobrang cute at worth it talaga. Yung hirap at sakit na aking dinanas, ay naku. Expectation versus reality. Ang layo talaga. Thanks God kasi pagbilis naman nakapanganak. Kaya hindi ko akalain sa siyara ko manganak. Oh, 'di ba? Natawa na lang ako sa sarili ko niyan. Nako. So, yun nga, balikan natin yung mga oras na bago ako manganak. So, 1:04 na madaling araw at ayan, masaya na ako diyan. Nagising na talaga yung diwa ko, naligo na ako at nagpusod na ako ng buhok dahil dire-diretso na yung, ayan, yung sakit na nararanasan ko. Kasi nasa 38 weeks and 6 days ako niyan, time na yan. Pero grabe rin talaga yung experience ko dito sa baby nito kasi 34 weeks pa lang, ang sakit na ng balakang ko sa kaliwa, tapos sumunod na linggo, kanan naman, talagang grabe yung sakit na naramdaman ko sa kanya na hindi ko na-experience sa ate niya. At yung heartburn ko na parang first trimester hanggang third trimester talaga, na-experience ko talaga siya matindi. Opo, ganun talaga yung experience ko. At mga 36 to 37 weeks, talagang masakit na yung puson ko, mababa na yung baby ko, pakiramdam ko dun sa aking yun, alam nyo na yun. Kaya akala ko talaga mga 36 o 37 weeks makakapanganak na ako kasi talaga masakit na yung balakang ko at puson ko. Kaya ito, nung nag-day off na si daddy niyan, July 23, a day before nitong aking panganganak, naglakad na kami. Siguro mga sa 2.3 kilometer nilakad namin yun kasi may hinahanap din kami noon. Hindi namin natagpuan yung kayamanan. Charot. Yun, may hinahanap kami noon. Tapos sakto naman sabi ni daddy para makatulong na rin sa pagbaba at talagang kumakapanganak na nga ako tama-tama day off din niya. So yun, nilakad namin yun. At nung pagkatapos ka namin maglakad, dumaan muna kami para magpa-check up. Yun, nagpa-check up pa ako niya. Talaga sumasakit na rin talaga yung time na yun yung aking puso at medyo yung balakang ko din. Masakit na rin siya. At yun nga, nung kinagabihan na ng July 23, mga 9:30, talagang nararamdaman ko na rin siya na may mga sakit-sakit na rin talaga na hindi pa naman ganun katindi. Pero nung pagwiwi ko na, yun, may nakita na akong gel na lumabas dun sa, alam nyo na, sa Oo, doon. So, kaya naligo na ako at yan, nag-ayos ng konti. Parang hindi naman naayos, no? Yan na yung todo kong beauty. Ayan yun na. Tapos, yun, na-prepare ko na rin gamit ng baby. Tapos sabi nga ng asawa ko, parang ang chill ko lang daw kahit nagle-labor na ako. Alam mo yun? Kasi alam ko naman yung feeling, no? Naman, daming naman. At yan nga yung sinasabi ko dyan, yung pinapakita ko dyan, yung mga pagbabago sa itsura ko, nangitim, yung leeg ko at nangitim talaga yung balat ko, yung leki-leki at yung ilong kong matindi na lumapad ng mga isang dipa, ganyan. So, pero yan na yung the best ko nung time na yan. Ayan, may mga bukbok pa, pero okay lang dahil kasama talaga yan. Dahil mga hormonal changes, ayun. A few inches later. At mga 4:30 na nga yan ng madaling araw at naiina rin ako at sabi ng aking midwife 2 cm pa lang daw ako, so pwede pa daw ako umuwi sa bahay. Pero dahil nga kilala ko yung sarili ko at nararamdaman ko yung interval ng contraction, mas malalapit na siya. Pero sabi naman sa akin na mas manipis na daw yung aking cervix. At ayan, naglalakad-lakad na nga ako niyan at sabi ko nga magigento-gento na lang muna ako. Pero totoo, di ba, nakakatawa pa ako niyan. Dahil kahit paano medyo na kakayanan ko pa. Pero yan, time na yan, ayan, nakikita niyo naman isang oras na nakakalipas, hinang-hina ng lola nyo. A few moments later. Oh, anyari dito. Hindi, ba't ako nandyan? Hindi, totoo yan. Talagang dapat sa CR na ako makakapanganak. Pero dahil nilabas ako ni daddy, kinarga niya ako na parang baboy. Grabe talaga siya. Kasi hindi kami magkasya sa pinto ng CR. Kaya yun, naganda hirap kami. At karga niya yung katawan ko pero yung isang paa lang yung hawak-hawak niya. Kasi nga lumalabas na yung ulo ni baby. Kasi ang expect namin, tanghali pa daw lalabas si baby. Kasi nga 2 cm pa lang ako.
ako 4:30. Tapos babalikan daw niya ako ulit ng IE mga alas 8 daw. Ito, around 6:25 pa lang, lumabas na si baby. At yung time na yan kasi, akala ko magpupupo lang ako kasi nga nahiya na ako. Kasi nung sila kasi nung pinanganak ko, sabi ni daddy, nagkaroon ako ng kambal poop dyan. Kaya yun, nung time na to, kay Hope na, nahiya na ako. Kaya sabi ko, parang feeling ko, napupupo ako. Kaya magpupupo muna ako. At yun nga, doon na nga ako inabutan na hindi ko na mapigilan na yung pakiramdam na lalabas siya. Akala ko poop lang talaga. Kaya medyo inalalayan ko rin ng ire. Tapos yung pala, si baby na yun. Kaya yun, tapos hindi na talaga siya nagpaawat at talagang lalabas na talaga siya. Kaya yun, sobrang taranta ako nung talaga umiyak tuloy ako dun bigla sa loob ng CR. Tapos yun, si daddy naman, akala niya nadulas ako. Kasi hindi pa nga namin talaga in-expect na lalabas na siya sa ganong kaaga. At yun, nung tinawag ko si daddy, nataranta rin siya, hindi rin niya alam kung anong gagawin niya. Labas-pasok siya doon sa loob ng CR, tinawag niya yung midwife. At ayun nga, hindi namin alam kung paano daw niya ako ilalabas. At di ko rin alam kung anong gagawin ko kasi yung ulo ni baby, lumalabas na talaga, dumudulas na talaga siya. Kaya yun, nakapwesto ako sa labas ng pinto ng CR. O diba, ang saya. Sayang yung binihis ko, sayang yung niligo ko. Sayang yung pag-make up ko pa kunyari. Tapos wala pala ako magaganak sa labas ng pinto ng CR. Pero okay lang dahil sobrang cute naman din talaga ng baby namin. Expectation versus reality. Ang layo talaga. Kasi gusto ko ganito, ang expectation ko, ganyan. Sabi ko, document niya ako, ganyan, videohan niya ako, ganyan angulo, kahit medyo malayo, pero ganito yung kinalabasan, di ba? Ang saya. Kaya nga nag-makeup ako kunyari, pero wala. Thanks God kasi pagbilis naman nakapanganak. Kaya hindi ko akalain sa CR ako manganak. Saglit lang ako nag-labor, pero yung labor ko naman talagang 8 to 10 na agad yung pain. Kaya yun, siguro sinadya na rin ni Lord para hindi na rin ako maghirap na mas matagal o yun, makaramdam pa ng sobrang sakit na mahaba pa, 'di ba? Kaya yun, buti naman, thanks God pa rin talaga at nilabas ko ng safe si baby. At sobrang happy na nga yung aming ate. Ayan, makikita nyo naman yung ngiti. Ayan, si Inday. At yung tatay namin ngiting wagas, o, 'di ba? Kaya saludo po ako at proud ako sa mga kamami ko na grabe na endure yung pain na ito. Pero grabe, worth it naman din talaga. Pag nakita na natin yung ating produkto ng ating paghihirap. Di ba po? So yun mga kabanding na i-share ko lang. And for more banding updates naman po, please follow us on Facebook page, Love Food Banding with Team Kulot. And also subscribe our YouTube channel, Love Food Banding. Maraming pong salamat. See ya. God bless.